Nagbabalik ang Rise and Shine Pilipinas. Mga ka-RSP, naranasan nyo na ba yung hindi ka makaupo ng maayos o kaya pigil ang galaw mo dahil may sumasakit sa di inaasang bahagi ng katawan? Ay naku, parang alam ko na yan. Baka naman pigsa o boils yan. Oo. Na yan ang paboritong sumusulpot po kung saan-saan, no? Lalo na kapag may mga kailangan at importanteng lakad tayo. Marami tayong haka-haka about dito. Sabi na matatanda dahil daw sa maraming dugo o kaya naman nakuha sa pag-upo sa mainit na semento. Pero ano nga ba ang totoong medikal na dahilan sa likod nito? Kaya naman ngayong araw upang bigyan tayo ng kaalaman tungkol sa pigsa o boils, makakasama po natin ang isang eksperto na si Dr. Allen Kirit para sagutin ang lahat ng ating mga katanungan. Good morning po, Doc, at welcome back po sa Rise and Shine Pilipinas. Hello, good morning po sa inyo lahat. Yan. Hi Doc, good morning. Una po sa lahat, para sa kaalaman po ng atin, mga ka-RSP na nanonood po sa atin ngayon, ano po ba yung definition po ng pigsa o boils? At saan ba ito madalas lumitaw sa ating katawan? Okay, thank you. Ang boils or pigsa or ang tinatawag naming carbuncle ay isang infeksyon sa balat. Ayun. Na kung saan madalas siyang nakikita sa mga merong hair follicle, no? Or yung buhok. Especially dun sa kilikili, sa puwet, dito sa bandang area ng muka, and kahit saang banda na mayroong buhok or hair follicle. Doc, ano naman po ba yung mga symptoms o kadalasang sanhi kung bakit tayo nagkakaroon nitong pigsa o boils? Usually, madali naman makita, no, kung ang pigsa ay pigsa talaga kasi ito, common naman yung itsura niya, talagang namamaga siya na merong nana sa loob. Usually, nakikita siya nga sa mga madaling magpawis or dun sa mga may buhok or may hair follicle na banda ng katawan. Ayun. Marami Doc na na mga haka-haka pagdating sa pigsa kung saan ba nagmula talaga. Lalo na sa mga matatanda, kaya daw nagkakapigsa dahil daw sa init ng semento o kaya naman daw marumi daw po yung dugo. Ano po ba yung katotohanan? Saan po ba talaga galing ito? Okay. Yan naman, yung mga kasabihan na ganyan, common natin naririnig yan. Yes. Pero sa totoo lang, hindi naman direktang konektado ang pag-upo mo sa mainit na semento. Siguro naiisip nila yon kasi nga kapag mainit, so nagkakaroon ng sobrang pagpapawis. Lalo na po infected or barado yung hair follicle, doon nagkakaroon ng pigsa. Kaya nga, hindi siya direkta connected doon, no? Pero factor siya kung bakit nagkakaroon tayo ng pigsa. Okay. So, Doc, kailan ba natin dapat ituring na danger sign ang pigsa? May mga pagkakataon ba na kailangan na itong i-opera o sadyang mapanganib ito sa kalusugan? Okay. Usually, depende sa size, no? Kung paano namin i-manage ang pigsa at saka depende sa location. Usually, kapag nandito sa bandang danger area ng muka, dito sa ilong, papunta sa bibig, nag-antibiotic na agad kami para maiwasan natin yung mga encephalitis or pagkalat ng infection. Minsan, kapag sobrang laki na ng pigsa, inooperahan or tinutusok namin para lumabas yung nana. Pero dapat importante yung sterility or yung pagiging malinis ng paggawa ng pagtusok or paghiwa ng pigsa. Ayun, Doc. Kasi ito common to, lalo na pag yung sa mga Filipino household, no? Yung ginagawa nila, kumukuha sila ng bote, tapos parang kailangan mainit yung bote, tapos sinasaksak dun sa may sa may mata ng pigsa. Safe po ba yun? Yung Yes, oo. titirisin nila on their own, di ba? On their own. Oo. Common practice yan, no? Pero sa amin kasi hindi namin ine-encourage yan. Ayun. Nandun yung point na kailangan natin palabasin yung nana. Pero kung sa bahay kasi gagawin, importanteng malaman ng mga nanonood na dapat malinis ang paggawa. Dapat sterile yung mga instrumento, hindi basta-basta. Kasi pwede itong mapasok ng infection pa. Ayun. Or pwedeng mas lumalim yung sugat kung mali ang yung sentro or tusok doon sa sugat. So, importante na hindi kumalat or hindi mas lumalim kung hindi naman sterile yung
mga instrumento na ginagamit. So, Doc, dapat sterile, no? So, ano naman po yung tamang lunas o yung paunang lunas o first aid sa bahay? Okay. Usually, pag namamaga, dapat nilalagyan yan ng warm compress. Okay? At saka hugasan yung sugat, no? Importante na maiwasan natin yung further infection at panatilihin natin na nahanginan, hindi masyadong kulob yung sugat or yung pigsa. So, wag takpan. Oo. Diba? Para makahinga. Makahinga. Ayan. Paano naman po ba iiwasan? No? Maiiwasan yung pabalik-balik po na pigsa, lalo na po sa mga bata, sa mga taong madaling kapitan po nito. Ngayon, lalo na ngayon, mainit ang panahon. Okay. Sige, ngayong summer season, importante na laging nakasuot tayo ng mga loose na damit and laging malinis yung balat. Laging tuyo yung balat natin. Huwag masyadong magpapawis. Ngayon, kasi ngayon summer kaya nauuso yan, no? Kasi nga, ang hilig natin magsuot din ng mga tight-fitted na damit kahit sa mainit. Kaya nagpo-cause ng sobrang pagpapawis. Okay. May last question lang ako, Doc, no? Kasi minsan kapag nag-shave or nag-wax, Oo. hindi ba ito isa sa mga cause ng pagkapigsa? Or ano po ba dapat gawin after shaving, after waxing para maiwasan to or ma-infect? Yes, posible yun, no? Kasi nga, ang pinaka-pathophysiology ng pigsa talaga, kapag bumara yung naputol na hair follicle doon sa skin natin. Tapos magkukos siya ng infection. So siguro kung mag-shave, siguraduhin lang na malilinis natin after or maghuhugasan para at least hindi mag-sink in yung bacteria or hindi magbara doon sa hair follicle. Ayan, so maraming salamat. That was Doc Allen. Thank you po sa impormasyong inyong binahagi sa amin ngayong umaga at tiyak nakatutulong ito sa ating mga ka-RSP upang malaman ano ang dapat gawin kapag nagkakaroon ng pigsa. Thank you, Doc. Maraming salamat. Thank you.